I guess it fits, it's raining. Even the sky is crying that every good thing has to end. You hold on to the moment, but it doesn't hold on to you. Turns out that it's a fickle friend. What kind of cruelty did it take to shape the temporary state of all I've known and all I've loved? I've spent my life trying to bottle up a running river and building houses in a flood. Were we ever meant to learn? Life's just roads with no return. Of all the things I wish that I could know, I think it's the art of letting go. I see it in the mirror, I see it in the garden, the quiet, steady march of time. I see it in my parents, I see it in my hometown, the universe's greatest crime. What kind of madness did it take to shape the momentary state of all I've tasted, all I've heard? I'll spend my days trying to catch a lightning in a bottle. It makes it worth it getting hurt. Were we ever meant to learn? Life's just roads with no return. Of all the things I wish that I could know, I think it's the art of letting go. A little longer than a few minutes later. So yun guys, hindi ako makamove on doon sa Jisoo life ko guys. Hindi ako makamove on. Guys, hindi ako makamove on sa Jisoo life ko. Kasi, ang dala ko nun ay, di ba nagkwento ko na nung Sunday pagkatapos ko magsimba. Pag yung init, magapan ako. Pagkatapos kasi ng simbahan, tumaan ako sa Walter Mart. Sobrang init. Ngayon, bumili kasi ako ng donuts kasi babaonin ko, night shift ako eh. Babaonin ko 2 araw, ganun. Kasi 6 naman ang laman nun. Tapos, pumunta ako sa loto. Sabi ko, tatay ako sa loto. Hindi naman ako nanalo. Tapos, bumili ako ng buko juice doon sa loob ng Walter Mart, 60 pesos. Siyempre, sabi ko yung init. Ganon, sabi ko yung init. Nasaan yung aking, yung Jisoo life. Ganon, sabi ko, ba't wala? Ba't nawawala yung Jisoo life ko? Ganon. So, pumalik ako sa lotohan. Sabi ko, may nakita po ba kayo ditong electric pan na slim? Parang cellphone. Sabi, wala po, ma'am. Sabi niya, dupunta ako doon sa tindahan ng buko juice. Wala, iniwan po ba ako ditong slim pan na parang cellphone? Wala po, ma'am. Punta ko sa Walter Mart, sa pinagbilang ko ng crispy donut. Sabi, tinanong ko yung tinderong lalaki na supladong parang kalam kung sino, na parang ewan. Hindi man lang pleasing personality sa mga customer, parang wala lang ewan. Sabi ko, sir, may nakita po ba kayong Jisoo Life dito na slim pa na parang cellphone? Wala po, ma'am, ganun. Umalis na ako, bisit ako. Ibig sabihin, ninakaw. So, yun pa lamang sa simbahan, ninakaw. So, bumalik ako doon sa Don Bosco kasi bumili ako ng tinapay.
Sabi ko, pabili po ako ng tinapay. Ganun. Sabi ko, may nakita po ba kayo dito Jisoo Life na maliit na pa na parang cellphone? Wala po, ma'am. Ganon. Tana, sa simbahan may magnanakaw. Kasi yung point na yon na yung parang kalagitnaan na, nandun ako sa may pinto, wala akong upuan eh. Tumayo ako doon. Hindi talaga ako doon nagasimba kasi tinignan ko yung schedule sa Sacred Heart. Walang 12 doon sa nakita ko. Kaya doon ako dumiretso doon boss ko. Tapos after tinignan ko, may simba pa rin pala ng 12. Doon na lang dapat ako nagsimba sa Sacred. Kasi sa Sacred solemn siya. Kitang-kita mo pa may mga ganyan dyan. Bawal ang siksik ang mga ganon-ganon. Doon, sa pumunta ako sa Don Bosco, doon ako nagsimba. Ngayon, doon sa may pinto ako pumunta. Nagpa-fan pa ako noon. Ay, malakas pala yung yung fan. Nilagay ko sa bag ko. Ang gamit kong bag ay Flying Tiger. Pakita ko sa inyo yung bag ko. Ito yung dala kong bag. So, nakalagay dito yung susi ko dito sa condo, yung Jisoo Life ko, at saka tubig. Dito ko nilagay yun, guys. Kasi madala akong pagkain ng lalamunan, kaya kailangan ko may tubig. Siguro, akala niya yung cellphone yun. Diba? Nanakaw niya. Ganito kasi nangyari, kalagitna na si Ma, may pumasok na dalawang magjowa ba, lalaki at babae. Ganon. Tapos, may katabi akong dalawa, babae. Tapos, ang taga nagatingin sa akin yung babae. Natingnan niya ako, ganon. Natingin sa akin yung babae ito. Piling ko baka di kaya siya yun. Tapos, di pa tapos yung bahan, umalis na siya. Kasi nasa bandang kanya, yung aking sling bag ay nasa harap ko na doon yung cellphone ko, nakaganon. Pero yung itong bag na to, nakaganito siya. Ganon. Nandito siya. Siya yung nandun ha, babae. Umalis yung kasama niya. Tapos umalis siya. Hindi pa tapos yung simba. Kala niya cellphone yun, guys. Kasi manipis yun na may lace. Minsan kasi pa ako nagapalengke, yun ang inasabit ko sa likod. Jisoo Life na magapan ako na gano'n. Tapos may pumasok na magjowa na lalaki babae. Yung babae payat. Nasa kabila ko. Tapos yung lalaki, pilit na inatabunan ako. Inatabunan ako ng lalaki. Kaya ang focus ko dun magsimba si Papa God. Hindi ko tinitingnan sila mga ganyan-ganyan. Bakit kaya ako natabo na lalaki? Nagataka ako nun. Balak akong pagnakawan. Feeling ko lang nung mga later na balak akong pagnakawan. Yung pala ninakaw yung aking Jisoo Life na para kasing ganito kalaki yun eh. Parang iPhone na ganito. Pero kulay blue-gray. Parang ganito yung kulay niya. Parang cellphone nga talaga. Papakita ko. Alam ko na sa TikTok ko yung Jisoo Life flat fan. Gana to. Parang cellphone siya kalaki. Na mapapagkamalan mo talagang cellphone. Ngayon, nilagay ko dun yun. Aba, yun ang nanakaw, be. Na ngayon, nag-order ulit ako ng Jisoo Life. Favorite fan. Guys. Kasi yun ang nagamit ko pag namamalingki ako, sinasabit ko sa liig ko. Papakita ko sa inyo. Meron nasa TikTok ko siya. Yung Jisoo Life na yun. Nasa TikTok ko siya. Ayun. Papakita ko sa inyo pag dumating yung order ko guys na yun. Brand new. Yung luma ko na yun, ang tagal na sa akin yun. 1 taon na yun guys. Yung Jisoo Life ko na yun. At matagal yung malupat guys. Favorite fan ko yun. Sabi ko, ang tindi naman ng alam no. Bakit
Yung fan na yun po ang kanyang ninakaw. Siguro alam niya na mahal yun. Kasi sa Shopee yun, 700 plus. Pero sa TikTok, 400 plus yun. At saka sa Lazada. Kaso, out of stock na sa Lazada, wala kang mabibilhan nun. Pero sa TikTok meron. Wala kasing pink nun, kaya ang binili ko ay blue-gray. Bad trip ako noon. Ngayon, nagtanong ko sa Lazada kailan magkakaroon ng stock. Ang bibilin ko ay cream, yung parang medyo piritong kulay. Ay wala. Ay sa TikTok ako nag-order. Yun yung fan ko pag ako'y maalis, nakasabit palagi yun sa liig ko. Hindi ko nasabit sa liig ko. May magnanakaw talaga. Hindi na ako gasimba doon. Hindi na ako gasimba sa Sacred Heart. Sa ano ako nagasimba sa Sacred Heart. Hindi na ako gasimba sa Don Bosco. Sabi ko, maganda pala dito sa Don Bosco. Pero may magnanakaw. Ang dami, siksikan. Pero nung pag sa Sacred Heart kasi, maganda. Dati konti lang nagasimba sa Sacred Heart eh. Ngayon, ang dami na nagasimba. Doon lagi ako nagasimba kasi kitang-kita doon pag may magnanakaw. Napaka-private niya. Mahihiya ka lang. May magnanakaw. Hinain mo yun, guys. First time kong manakawan. Dati kasi, kala ko nanakaw yung aking Diesel Life fan. Ito kasi, ginagamit ko sa trabaho. Ito yung bulky Diesel Life na bilog. Ito ay mahal to. Mahal din yun, almost 1K ito. Pero yung marami ng pinagdaanan nito. Yung aking fan na yun, pinili ko yun sa Lazada. Yung sa Diesel Life yun. Nabili ko yun ng sale na 380 plus. Pero ngayon 400 plus na siya. Kasi may mga vouchers ako. Ganun. Diba? Bad trip talaga nung Sunday. Linggo ng pagkabuhay. Sabi pa ng pare, itinatakwid mo ba ang kasalanan niya? Opo, tinatakwil namin. Ay, nadilig ko yung magkatabi ko yung nagsilito. Opo, tinatakwil namin. Aba, ay magnanakaw pala. Kung halimbawa doon sa lutuhan yun at may nakatabi akong lalaki, dapat sasabihin, ma'am, nakalimutan niyo po. Ang tagal ko sa lutuhan. Nagpila pa ako. Diba? So, wala dun. At sandali naman ako sa bukuhan. Buko juice, 60 pesos. Doon sa, crispy donut, ang pag-interest ng lalaki, baka bumalik. Hindi ba sila gano'n? Kung halimbawa naiwan dun yun, sabi ng lalaki, wala po kaming, nakita, gano'n. Gano'n ang sabi niya. Bumalik ako sa Don Bosco. Ulit tayo. Bumalik ako sa Don Bosco. Doon sa tinapay kasi nag-stop ako doon. Bumili ako ng tinapay. Nandito pa mga tinapay. Na isang peraso. Hindi ko pa nakakain. Sa inis ko. Ngayon lang ako. Pero sabi ko na sa previous vlog ko na nakawan ako ng Diesel Life. Akala niya phone. Kasi laki ng phone yung bad trip. Pag dumating yung order ko, papakita ko sa iyo yun na manipis yung fan na yun. Rechargeable fan siya ng Diesel Life. Slim siya. Kasi laki ng phone yun. Pag nanakaw talaga. Tapos may kasabay ako papunta sa Don Bosco na lalaki from Don Bosco. Mga batang, kasi yung simba na yun ay for mga teens. Pero may mga matatandang nandun.
Nung papunta ako sa Walter Mart, may nakasabay akong tatlong lalaki. Parang masabay sa akin, ganun. Eh, may pulis doon. So, may Don Bosco. Nakatambay, nakatingin doon. Dito. May magnanakaw talaga. Ano pa interesan ng lalaki yun sa pressmate una? At sa totoo, kung pinag-interesan niya, magnanakaw siya. Saan lang siya magkaupo. Pumunta sa kanya yung ubo at sipon ko pagkapaos ko. Guys, nakapambahay na akong init kasi sa ganito. So, nag-breakfast na ako kanina, time check, it's 10 a.m. Mamaya may pasok ako. Night shift touring. Maliligo ako ng mga laon para masarap maligo pag mainit. So, yeah, see you later guys. Naiinis pa rin ako hanggang hindi ako makamove on. 2,000 years later. Yes, yeah, I heard that. Whole thing was turning the sky.
just, you know, it's just, how can you, you know what I mean? Like, come on. It's on point. I believe there's definitely a lot of spirits around the area right now. There could be watching what's happening. It's a little great. The spirits here. I'll tell you that, you know, so there's good spirits here. There's evil entities. Can you tell me what is cursing this land? Was you feeling something lured you in here? Can you tell us the name of the evil entities? Can you tell us what made you come here? Where are my ashes? Where are my ashes? So it's not like this is hell. This is chaos. This is hell. This is hell. This is super clear. Definitely not a name. Much later. So yeah guys, papasok ako ngayon. Time check, it's 8:40. And bago 9:30 pa ba? Yeah. Ngayon is Wednesday. Ngayon is Wednesday. So, to night shift then off ako. So, yeah. Hihintay na lang ako. Papahinga na lang ako para to get ready na papunta sa work. And see you tomorrow guys. The next day. Ayun, nandito ako sa bahay na. Ayun, parang wala lang. So, yeah. Time check, it's 6:59. Magsi-7 na kasi bumili ako ng prutas. So, yeah. Mag-change ko. Tingnan kung may pasok pa ako. See you later, guys. 2,000 years later. Good morning guys, maghilamos muna ako. Ganito na. Hindi naman ako nag-video dito. Narinig ko ba na ito? Yung Magic Acid ni Dr. Alvin na home wash. Yung micro-peeling na yun. Ang kapalit to. Yung mga pag ginagawa ko ito, baka umitin mo ako. Pero gusto ko sana itapon tas bantan ng mild lang. Hindi masyadong matapang.
Dati kasi hindi nagpulang ganito nung nilagay. Bakit parang may ganito? Pulula. Natin ito. Ano natin? Ito. Ito sponsor ha. Baka naman. Ayun na lang. Ano ko pag nagbabago nito natatanggal? Hindi naman. Kumikinis na mukha mo. Yan ang na-experience ko din guys. So, this is mini spatula. Alam ko ano siya, sok-sok na mga bulbula. Parang hindi nagabala-bala sa akin, guys. Pero nakakakinis to itong pinanito. Pili ko alibero to. Daman ng alibero. Kasi nakagamit na ako yung natural dahon ng aloe vera ngayon. Kasi mali ko na ito. Ayan. Nagamasadya ko ng mukha ako after this. Ayan, nagabula na pala siya. Ayan natin yan yung mukha para sasama ko na. Ayan. Guys. Hindi ako nag-push ko lalo na parang panasin ako na nag-massage. Hindi ko magamit. Nilagay ko sa red na lang. Sa metis. Actually guys, I have this massager. Kaso parang hindi ko lang kung may battery pa ako. Hindi ko magamit. Kaya akong battery. Ito ako saan ko nilagay yung battery. Guys, nagbula na. Ayan o, nagbula na siya. Kaya natin ito gagana. Ano ba ganito yung battery nito? Ito yung gel. This is nail collagen soothing gel. Pang massage sa mukha. Bakit ko ba?
iba na lang gagamitin natin. So, iba na lang ang gamitin natin. Ang dalawa na natin. Ano siya, nakakasal siya. Kasi nalambot para siyang Ano din? Yan. Wala ng biscuit. Hindi nagbigas ko ako. Guys, ito pang paste ko lang yan, guys. So, nilagay tayo nito. Kasi masarap nito, malamig. Nilalagay natin sa paste. Wala. Nilihan natin yung ayusin natin yung mukha. Pero maganda yung aloe vera o kaya ganito. Ito yan, guys. Snare collagen sa tingnan. O, diba? Ang sarap sa mukha. Itong malamig. Okay, ano? Nakita mo na yun, grabe. Masarap sa face pag malamig yung gel. Nilagay ko talaga ito sa rub kasi instead of ice, pwede na rin ito. Ayan. Masarap sa pagkakaroon guys. Parang natatanggal yung stress. Hindi ako na-share nito. Sabihin ko na ito siya na sabihin sa mga ang gamit ko talaga guys. Yung mini spatula. Meron ako silver na ito na iwan. Gamitin natin. Pero na kung gusto pa nun eh. Pero pasang ko na yung gano'n. Masala ito. Ang sarap guys. Pag ice, lalo na pag ice yung binalagay mo dito. Kasi yung ref ko kasi nilalagay ko ng may ano doon, may karne ka. Hindi ako. Parang ilagay ko sa mukha ko yung ice doon. Ang sarap. Tapos sa mukha nilagay ng ice. Masarap nilagay lawas ng malawin. Yeah. Wala akong ano dito ha, wala akong nung ganun ha, ang tawag doon, kantuhan ng mukha. Kantuhan yung ganun ha, yung ganun, hindi mo
Hindi ako ganun. Paano ako yan? Diamond ang aking mukha. Hindi kantuhan. Meron kasi matilos na kantuhan. Meron dito ang ganun yan, no? Medyo doon na parang naka-L. Tinamda ko ganun. Kasi pag pumay... Yan sa lapis. Mga 5 minutes lang. After this, morning routine. Balik natin natin sa akin. So, yan. Naman ko lang Anuan ko na. Kasi maghanap pa ako ng makeup. Sarap niya. Parang naman hindi mo ako. Diba? Kaya naman tayo sa init kasi yung sa init ko, diesel na init. Eh, pag mainit talaga, sobrang init talaga. Nag-uwa ako. Sarap eh. Ang sarap na malamig sa mukha, guys. Masarap din yung hilamos ang ice sa mukha. And then, tapos na mga pollution. Nilagyan ko siya ng simmer. Tatanong niyo kung ano ito. Secret. They are the sponsor. Kung ano sponsor niya mahilang. Pwede mo mag-thank you. Diba? Ubus mo na dalawa. Ubus ko na pala isa. Ubus ko na isa.
panghilod ng mukha. Actually, favorite kong panghilod ay bato. Yan. Ano siya? Masarap yun. Parang nakakawala na yung mukha. Masarap. Ang sarap ng ice guys. Ano yung pinakamasarap na treatment sa mukha mo? Ice. Ang hirap. Kaya pala naman. Ibag-ibag sa taas ng cells. Panghilod ko sa mukha. Much later. So yun guys, good morning. Pinali, nilagyan pa ng scar sheets. Hindi talaga ito favorite guys. Ang gusto ko liwit. Parang kung kapag-kapag. Yung mga nalalapak na. Yung papay na nalalapak na. Dapat yung gusto niya yun. So yeah guys, tulog na ako and see you later guys. Good night. Hindi pala good night, more night. The next day. So hi guys, good morning. Nandito na ako sa bahay. And my God. Super busy namin ha, marami akong feeling. Pero I'm so happy.
2,000 years later. A little longer than a few minutes later. Ako ng Pasko. Diba? So, para lang sa akin guys. Ako naman, friendly ako guys. Friendly ako. Pero pag hindi ko kilala, hindi ako nakikipag-friend. Pero pagka-office mo naman, syempre dapat friendly ka. Okay. Kasama mo sila sa trabaho. Pero piliin mo lang talaga yung pagkukwentuhan mo ng personal life talaga. Kasi, as what I've learned, ang personal life mo, yung family mo, yung kaibigan mo o yung boyfriend mo, sa'yo lang yung dapat. Sa'yo lang. Hindi mo na dapat ikwento sa trabaho. Hanggat maaari. Trabaho lang po, trabaho. Yung mga taong dapat kang pagkwentuhan talaga. Magpapiliin mo talaga. Ako talaga, tatanungin mo ako. Sino boyfriend ko? Kung may boyfriend ako, Koreano, pero hindi ko alam kung kami paano, diba? Siya lang naman talagang boyfriend ko, di ba? So, for me, as of now, wala akong boyfriend, di ba? Parang, hello, di na nagka-chat. It means, hindi na kayo. Kaya, di porket ako walang boyfriend, di magbo-boyfriend na ako. Di ba? So, for me, guys, I am single since 2007. Wala pa ako naging boyfriend after nung ex ko. Kasi nag-focus ako sa sarili ko. Tinulungan ko muna yung sarili ko, guys. Kasi alam mo guys, yung akin experience, binaba ako, dinigrade kami, pamilya namin, hindi kasi kami yaman. Kaya nagsikap ako. Lagi sinasabi sa akin ng nanay ko, magsikap ka. Kung hindi ka na makapag-asawa, mga pamangkin ka. Ganun. Mas gusto pa ang nanay ko huwag na daw ako mag-asawa kasi ganun nga. Ang nangyari, di ba, niloko. Pag halimbawa niloko ka, parang lahat ng mga lalaki lulukuhin ka lang. For example, may anak ka na, piling ko lulukuhin ka, kaya dapat piliin mo dapat. Kaya sasabihin naman, ito ay, bakit yan, hindi madali bala itong lukuhin. Pero napakadami nagliligaw sa akin, pero never nagdami nag-react sa akin, never ako.
Kasi, yung natitira na lang sa akin, na para sa future husband, nire-reserve ko. Paano kung ibigay ko ng ibigay, yung trust, lahat, eto, wala na matitira sa inyo, guys. Yung time na ako ay nasaktan, syempre, parang na-broken ka, diba? Sabi nga nung Ana, Marie Bunyok, maaaring siya yon, nag-comment sa live stream ko, pinapamukha niya sa akin na ako'y na-broken heart. Hindi na, parang kinakalat niya sa live stream ko, kung sinong nandun sa live stream ko, na ako'y na-broken heart, na ako'y bobo, na ganun, guys. Kinakalat niya yung sira na yon sa akin. Kaya, alam nyo guys, talagang sinasabi ko sa aking YouTube, never pa ako nakipag-live-in. I never been in this place, guys. Alam nyo ba guys, kamuntika na ako mag-mad. Nililigaw na ako mag para mag-mad. Siyempre, inisip ko yung magulang ko. Paano pag nag-madre ako, wala nang tutulong sa magulang ko? Diba? Buti ako'y mayaman. At kahit mag-madre ako, may ses magulang ko. Pero naman sila. Hindi Ako talaga, yung pamilya namin, nagsikap. Inoffer sa akin ng madre na pag ako nag-madre, free education, kung gusto ko pa rin mag-aral. Kasi gusto kong maging architect noon. Yung time na yun, nursing ako na. Hindi ko natupad yung pangarap ko architect. Pero hindi ko priority yung architect na yun, guys. Kasi, na-realize ko hindi naman ganun kalaki ang kita ng architect. Depende na lang kung may kapit ka. Diba, anak ka ng construction company. Ikaw yung magkaplano na. Siyempre, malaki yung sweldo mo doon. Paano kung ikaw ay katulad ng mahirap lamang at kinag-aral ng architect na magastos. Tapos mag-apply ka sa mga magagandang company na ang mga anak nila na yung nagiging architect. Pagsabayan ka doon. Hindi ka makukuha yun, guys. Buti ko meron kang business na construction company. Kahit natin na pwede na nagle-layout like AutoCAD, like ganyan. Pero naisip ko na lang, mas okay pa rin ng nurse. Tapos, yung una ko kasing degree guys na accountancy, yung accountancy ko guys, yun yung pang-backup ko at wala nang advice. Diba? Pang-backup ko yun guys, pwede sa business, ganyan. Alam mo yun, yung accountancy ko, blessing in disguise yun. Hindi man ganun kalaki ang sahod ng guys. Pero at least, may knowledge ako pang-backup guys. Nagkukwento ako ng mga past ko. Matagal na nangyari. 10 years ago, more than 10 years ago na. 2007 is how long today is more than a decade. So, as past experiences, I am 43 years old. Diba? 2006. It's 19 years old. Ipagkukwento na yung mga bagay na yun. At yung ex ko naman niya. Pwede kong ikwento yun, di ba? Alang ikwento niya ako, ay niloko niya ako. Bakit proud pa siyang naloko siya? Hindi dapat siya nagkukwento niya. Parang sinabi niya lang manluloko siya, scammer siya. Di ba? Yung mga manluloko lalaki, tawag dito, scammer. Scammer ng girlfriends ka.
Isipin mo na lang, guys. Am I correct? Kasi naniniwala talaga pag mahal, hindi yung gagawin sa'yo. Kakaano-ano pa, kahit mag-ano. Basta ako, naniniwala ako. At pag mahal ka niya, magasikap siya sa life niya. Para hindi kayo maghirap in the future. Ganun ang aking prinsipyo sa buhay. Nung ako nagtrabaho, sabi sa akin ng nanay ko, trabaho at trabaho, lang. Hindi dapat ikwento yung personal life. No? Pwede ka magkwento yung past lesson learned. Mas is past naman na. Yung maganda nila. Kasi baka maaari pang maano yan yun. Ma-after. Diba? May mga taong dapat magpapintuan yan. Siguradong hindi niya ipipinto sa iyo. Yung mga taong ako, kahit pinto mo isa, hindi ko ipipinto yan. Dapat ko nagpipinto yung personal life, diba? Ano na ang pakailang nila? Halimbawa, dito sa condo, punta dito, punta dito, punta dito, like that, may ligaw, pinapunta ko dito. Kailan ko ba bang kwento yun? Kaya meron maliligaw, nakamunti ka na ako, ganyan, diba? Hindi naman ako ganon. No way. Ako, meron akong hindi ko nakamunti ka na talaga. So, ang ginawa ko, sinampal ko siya. Munti ka na, nawala ako sa ulirat, diba? Kasi gwapo, diba ka? Dahil kung ako ay hindi matinong babae, nadala ko noon, maaaring pinakalman ako noon. Eh, matino akong babae. Naisip ko sa sarili ko, matino akong babae. Ganun. Sinampal ko siya, diba? Alam mo, siya yata yung una kong sinampal na lalaki. Ewan ko kung nanonood siya ngayon. Nasaan na rin siguro siya? Talo ko palagi dun. Lawyer kasi yun. Mahirap palang mag-work ka ng lawyer. Ng lawyer? Hindi ako panalo. Talo na ako. I surrender. Ganun. Nakikipagtalo pa mga. Ganun sila. Nakikipagtalo sa mga bagay na hindi dapat isipin. Mismong Bible. I-question nila. Kung ako daw ay mahilig magbasa ng Bible, magiging noon ako magbasa ng Bible, nang masauluhin ko yung buong Biblia. Diba ga? Kasi sila, mga lawyer sila sa ulo nila yung diba yung sa libro, mga parang mali-mali lang sa kanila. Pati ba naman Biblia? Wait lang guys. So guys, alam nyo ba guys, may deliver akong credit card ngayon. Sana wag nangyari yan sa students ko na i-deliver sa akin
Di man lamang ako tinex. Ganyan. Kung dineliver or not, kung anong nangyari. Sa East West ko dati, renewal of my credit. Wala na, hanggang ngayon wala. Diba? Noong dati pa. Sabi, dineliver daw doon saan. Wala namang nag-receive. Wala na. Kaya yung sige, hindi pinareceive. Sinong nag-receive, diba? Wala nga ako. Eh, nasa probinsya ko, diba? Kaya sabi ko nga, sa mga nagde-deliver na yan, i-text nila, hindi, wag nilang tawagan. Pag isa kasi nila talaga re-receive nila, siyempre, ang accept lang nila yung nag-text. Halimbawa, ay, may nag-text, ito yata yung delivery ng ganito. Siyempre, pag tumawag, sasagutin na nila kasi alam nila na, ay, ito yung Go21, ay, ito yung Flash. Kasi, tumawag diba? Sagutin ko na, ito yung number. Diba? Paano kung unknown number tapos biglang tumawag sa'yo, hindi mo alam, malay mo scam yun, diba? Kaya hindi ako masyado nagsasagot-sagot ng calls. Hindi ko rin masyado nahawakan ng phone. Pag ako nasa bahay. Kasi nai-stress lang ako. Diba? Sa trabaho. Pag sa bahay. Pag day off ko, ganito. Pag kakain ako, yun, hawak ko yung phone ko. Habang kumakain, diba? Ganon, diba? Hindi ako nagbubuklat-buklat ng phone ko palagi. Hindi ako mahilig ng phone. Hindi rin ako mahilig mag-chat, makipag-chat, ganyan. Hindi ako mahilig. Alam nyo guys, merong nag-i-stalk sa akin. Alam nyo, pala nga guys, dumating ako kanina. Diba? May lalaki. Nung paakit ako, may lalaking pumasok dyan sa secret shortcut way. Papasok dito sa kondo. Ang mga pwede lang pumasok doon may finger QR or QR page naman nasabi ko. Yung may fingerprints, biometrics ang tawag. Yung may biometrics, may yung i-scan yung mukha mo, mata mo. Yung iba, diba, pag biometrics yung mata. Kasi di rin maganda yung mukha kasi maalay mo kamukha mo lang yun, diba? Kaya hindi ako nagpaano ng mukha doon sa biometric ko. Kasi sometimes, maalay mo kamukha mo lang tapos biglang pumasok doon, diba? Kamukha mo. Diba? Kaya hindi ako nag-ano sa face. Ano lang, tamar. Kasi ako lang naman ang ganitong tamar. Tayo, magkakaibang tamar. Hindi pa represent tamar ng tao. Kaya mas okay. Maganda nga ni ay mata Kaya hindi ako nagpa-biometrics ng mukha. Kasi yung mukha ko, hindi ko nilagay yung ano ko. Ano lang ako, finger lang ako na biometric ng yung lalaki, pagpunta ko doon, bakit pa lang ako ng building niya sa labasan dyan. Ano lalaki, bakit parang nabuksan niya yung doon sa kabila, nabuksan niya. Sarado yun, nabuksan niya, tapos inabuksan niya din doon sa kabilang way. Tapos inatin niya na doon sa may scanner, hindi siya makapasok. Tapos dumating ako, sabi, gumanon siya. Sabi ko, nung umalis na siya, pumunta, hinintay niya ako na paano ako nakapasok. Ganun. Doon sa secret way, doon sa shortcut. Dapat may camera. May camera kaya doon? Tapos, di nag-scan na ako, nagmadali ako, grabe. Siyempre, kung taga rito siya, merong RFID at merong fingerprint siya. That means, hindi siya taga dito.
Kasi na dumaan sa second floor, like, meron kasi sa second floor, napansin ko nung lumabas kami. Ako yata, dalawa kami, isang babae ako. Yung sa second floor, bakit bukas yung pinto? Iniwan bukas yung pinto. Kaya di ba kasi pag bukas yun, pwedeng pumasok dun through elevator. Dapat may nakabantay dun. Kasi doon sa ground floor, nandun naman yung front desk. Yung second floor ang pwede siyang makaakyat dito, makapasok dito. Through second floor, nakakadapat. May CCTV naman sa second floor, guys. Bibili na ako ng CCTV na connected to to province through Wi-Fi. Dalawang beses na ako may nakasakay. Marami pa na beses kasi may iba yung mga babae. Marami yung mga babae. Diyan sila dadaan. Sigurado may nagtatanong dyan. Baka may nagtatanong dyan ng pangalan ko kung dito nakatira. Kasi na masabi ko, di pwede magsabi ng mga residences dito. Privacy. Mahirap na kasi, guys. Pwede pa nilang gamitin. Kahit ako pwede akong gamitin para magkaroon sila ng access din. Yun yung sinasabi ng pag-halimbawa sa front desk. Ito po ba nakatira sa ay, hanggat walang sinasabi, halimbawa ako resident ko meron dito sa may sa minute dito. For example, ganyan. Ay, meron po akong kailangan ko makausap sa wala naman ako sinabi na may darating na tao ganyan. Ang name, hindi ko kilala. Kaya yung mga package dito, kaya naintindihan ko yung building kung bakit yung mga package hindi nila sila nire-receive. Kasi yan maaaring po maging way ng nakaw. Pati yung privacy na niya mga package niya, nalalaman. Kaya mas maganda sa guard AV1. Mas okay nga, di nakikita yung tao. It's a private nga. Pwede magkaroon ng gulong.
Much later.